Levitiko, Kabanatang 5. At kung ang sinuman ay magkasala, sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos, sa parang siya ay saksi, maging kaniyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag, ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. O kung ang sinuman ay nakahipo ng alimang bagay na karamaldumal, maging bangkay ng ganid na karamaldumal, o ng bangkay na hayop na karamaldumal, o ng bangkay ng umuusad na karamaldumal, at nalihim sa kanya, at siya'y maging karamaldumal, ay magiging makasalanan nga siya. O kung siya'y nakahipo ng karamaldumal ng tao, maging anumang karamaldumal niyaon na ipinapaging karamaldumal niya, at nalihim sa kanya, pagka nalaman niya ay magiging makasalanan nga siya. O kung ang sino may sumumpa ng kanyang mga labi ng walang dili-dili na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anuman na sinasalita ng tao na walang dili-dili na kakbay ang sumpa, at sa kaniya'y nalihim, pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya sa isa sa mga bagay na ito. At mangyayari na pagka siya'y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kaniyang ipinagkasala. At dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubos sa kaniya ng saserdote tungkol sa kaniyang kasalanan. At kung ang kaniyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, ay magdadala nga siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala dahil sa pinagkasala niya ng 2 bato-bato o ng 2 inakay ng kalapate. Ang isa'y pinakahandog dahil sa kasalanan, at isa'y pinakahandog na susunugin. At sila'y dadalhin niya na saserdote na ang ihandog nito na pinakahandog dahil sa kasalanan ay ang una, at pupugutin ang ulo sa liig, ngunit hindi papaghihiwalaying bigla. At magwiwisik siya ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa ibabaw ng gilid ng dambana, at ang labis sa dugo ay pipigain sa paanan ng dambana, handog nga dahil sa kasalanan. At ihandog niya ang ikalawa na pinakahandog na susunugin ayon sa alituntunin, at itutubos sa kaniya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasalahan, at siya'y patatawarin. Datapwat kung ang kaniyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng 2 bato-bato o ng 2 inakay ng kalapate, ay magdadala nga siya ng 10 bahagi ni isang epa ng mainam na harina na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, hindi bubusan man niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya sa saserdote, at ang saserdote ay kukuha ng kanyang dakot sa pinakaalaala niyon na susunugin sa dambana, na gaya ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Handog nga dahil sa kasalanan. At itutubos sa kaniya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan sa alinman sa mga bagay na ito. At siya'y patatawarin, at ang labis ay mapapasa sa saserdote, gaya ng handog na harina. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sino man ay makasuway at magkasala ng di sinasadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala
na isang tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklo ng santuaryo na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At isasauli niya yaong kaniyang nadaya sa banal na bagay, at magdaragdag pa ng 5 bahagi, at ibibigay niya sa saserdote. At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamagitan ng lalaking tupang handog dahil sa pagkakasala, at siya'y patatawarin. At kung ang sinuman ay magkasala, at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kaniyang kasamaan. At siya'y magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkakahalaga na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubos sa kaniya ng saserdote tungkol sa bagay na pinagkamalian niya ng di sinasadya at hindi niya nalalaman, at siya'y patatawarin. Yaon nga'y handog dahil sa pagkakasala, tunay ngang siya'y makasalanan sa harap ng Panginoon.